God. Marami yung mga baby natin. Meron tayong bagong baby nagsimba. Anak ni Brother, ano yan? Brother Vincent. At si ano pangalan ni Sis? Kalimutan ko. Michelle. Dalawang bisis kasi akong pati na si Sarian. Kakalimutin talaga. Okay, so praise God. Welcome po ang Hinong family at sa lahat ng mga baby, mga bago. And of course, mga Happy Mother's Day. Patiin nyo naman kung sila po ay may anak na, sinungan, may asawa, iniwan. Kaya mo yan, sabihin mo. Kaya mo pag-aralin yan. Okay, we will pray for our mothers mamaya. Pag-pray po natin sila. At hindi po basta-basta ang mga nanay. Napakahirap po ang hormones. No? So, praise God. So, sa mga new souls, maaaring first time kayo or 1 month na kayo. And I know, may mga bagong nag-a-attend na ibang lahi. I think like around 4 or 5. And praise God sa translator natin. Lagi ko maalala talaga si Juan. Ano ang uunahin mo? Diyos ba o labada? Translate niya talaga. God or washing machine? So, galingan mo ang pag-translate into the ear. Okay? So ang series natin ngayon, one is we need to stay strong in faith. So, ilagay po natin. Yan. So, tabikin mo yung katabi mo to stay strong. Kasi ang totoo niyan, lalo, maraming mga first time, mga bagong buha, I don't know kung sino mga nag-invite sa inyo, pero maaaring pumasok ka dito, maaaring pabigay ka na rin sa dami mga pinagdaanan. But you need to stay strong. Okay? Kasi, pag hindi ka maging matatag sa buhay na to, you know, we are living sa holy world, mahirap talaga, kailangan matatag ka. Okay, yun ang puhunan mo. Okay? So, punta tayo sa verse natin. Basahin mo. James chapter 4 verse 14. Why? You do not even know what will happen tomorrow. What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Amen. So, tayo po'y manalangin. Yes, Heavenly Father, muli, salamat sa gabing ito. Salamat sa iyong salita. Lord, aming pagpupulay-pulayan ang iyong banal na salita. At alam po namin that in your word there is power. Your word is pure. Your word is alive. And we know that even in earth will pass away, but your word will never pass away. Alam po namin na may dalawang bagay na hindi mawawala. Ang Diyos at ang iyong salita. So Lord, panghahawakan namin ang iyong salita. And Lord, as we submit your word, use me only as your instrument. Anoint your servant. Again, I must decrease and you must increase. Hayaan mo, Panginoon, na buksan mo ang isipan at puso ng aking mga kapatid, mapabago, matatagal. And I reject and rebuke any distraction in this place. In Jesus' name. Lord, we receive your word. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, lagi kong sinasabi yan, no midweek service, that life is short. Don't make it shorter. Amen? Kasi, 50 years from now, 100 years from now, mawawala ka dito sa lupa na to. Now, napaka-importante na dahil ang buhay ay saglit lang, napaka-short lang ang buhay sa mundong ito, sa mundong ginagalawan natin, lahat temporary po yan. Kaya huwag mo masyadong seryosohin ano man ang pinagdadaanan. Yes, mahirap talaga pag may pinagdadaanan ka. Pero, lagi kong maalala yung sabi ng kaibigan kong pastor, every time na lalabas kami, pastor, temporary lang yung problema niya.
So kung meron ka bang problema, in 2 days, in 1 week, in 1 depende sa problema, mawawala yun. Pero have you noticed, pag may problema ka, may susunod, hindi mo natatapos eh. Sino dito ang goal niya? Next month, wala nang problema. Ay, biyahe ka na. Ang katotohanan dyan, laging may problema. Sa mga mag-asawa, di ba? Pagkagising mo pa lang, hindi problema ang asawa mo. Amen? Pero, this is my point. Kailangan, huwag mong seryosohin. Kasi ang katotohanan dyan, ang problema pala, part na ng journey natin. Yun ang totoo. Okay? So, when the Bible says that a little while, alam niyo po, ako po ay, ang bisyo ko po, ay laging nagkakape araw-araw. At mahilig po ako sa mainit na kape. Alam niyo po, pag nag-order ako, saglit lang, lumalamig na. Kunting singaw na lang, wala na ang lamig. Diba? Kaya nga, ganun ang buhay. Yung sa amin, sa Benguet, sa Baguio, laging may cloud doon araw-araw. Yung cloud na yung hindi nagtataga. So, ganun ang buhay. Tingnan mo yung katabi mo. Ganun mo, meron ng ganun. May mga wrinkles. May mga nag-iiba ng kulay ng buhok. Okay? Kasi nga po doon yan, pansamantala lang yan. Kahit pa tita mo si Vicky Pilo, tatanda ka pa din. Okay? The other day, nanonood ako ng interview ni Cesar Montano. Sino yung mga nakakilala ni Cesar Montano? Yung iba, kasi mga ano yung batch ng mga bata? Gen Z. Hindi na alam yan eh. I was shocked that he is 62 years old. 62 na pala, pero mukhang 40 lang. Diba? Pero ang totoo yun, after 20 years, hindi niya may papakita na 60 lang. Pero, tignan mo pag ganun ang buhay, na saglit lang, 70 to 80, kailangan, dapat, halimbawa tayo mga 30, 40, 50 years from now, dapat talaga, sabi ko kanina sa training, dapat, iba na yung focus mo. Yung eternity na. Kaya nga dapat huwag mong isusugal yung eternity mo. Amen? Mawala man lahat, pero yung eternal mo ay hindi yan. Non-negotiable dapat yan. Hindi yung bahala na si Lord. Sabit na lang ako sa kapatid ko na po na. Hindi po gano'n. Ang salvation, individual yan. Okay? Basahin po natin sa 2 Timothy 4 verse 7. Go. 2 Timothy chapter 4 verse 7. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Okay. So this is the isang pinakaklaro na sinasabi ni Apostle Paul. He was declaring victorious life kasi he finished strong. Dapat yun ang goal po natin, no? Kasi when the Bible says that, well done, my good and faithful servant, enter into the joy of salvation. Yun kasi, kaya po will done, kasi nagsilbi ka ng tapat. Naging strong ka, nag-disciple ka, nag-win ka. So, kaya sinabi ni Lord, you have kept the faith. Ano? And sabi niya, enter into the joy of the Lord. Ngayon, hindi pa pwedeng sabihin ni Lord, well done, my good and faithful servant, enter into the joy of the Lord. If you did not become strong, hindi ka naging faithful, hindi ka nag-disciple, hindi ka nag-silbi, hindi ka naging faithful, hindi mo maririnig yun. Kaya tignan mo may namamatay ng pastor, di ba? Or born again, ang nakalagay doon, will done.
my good and faithful servant. Yung verse nila eh. Pero, ang hirap naman, namatay sa alak, tapos well done, my good and faithful servant. Yun know? Parang, di ba meron pa nakikita tayo sa Facebook, 20 years namatay, 30 years, anong nakalagay doon? Gone too soon. Di ba? Parang ang bilis na wala. Pero dito, hindi mo ba masasabi, yung kaibigan mo, nang hold up, tapos sasabihin, well done, my good, in faithful servant. Diba? Grabe, nang hold up, ang pangalan pa si Moses. Kaya tayo mga nagkakaanak. Bishop, ang pangalan ni, imagine, Yeshua ang pangalan, nang hold up. Kasi Yeshua, may Yeshua tayo dito. So be careful din, ano? No? So, tatlong mga karanapan, sina Yeshua, Moses, at Peter, namatay. Well done, my good and faithful servant. Ngayon, dahil kailangan, ang sabi niya sa verse, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Kasi po ito, maraming pinagdaanan si Apostle Paul sa buhay. Nakipaglaban sa mga trials. Tinapos niya yung mission niya na may pagtiwala sa Diyos. Amen? Nanatili siyang tapat. Hindi lang sa simula hanggang natapos yung pananampalataya. Kaya niya po sinulat yan kasi marami siyang pinagdaanan ng mga challenges sa buhay. Maraming mga persecution. Pero, naging tapat siya. Naging strong siya. Kaya, hindi ka lang dapat sa simula, dapat hanggang matapos. Sabihin mo sa katabi mo, tuloy-tuloy na ako. Tuloy. Tuloy. Ngayon, kung first time ka na nag-attend, kapatid, ito lang sabihin ko sa inyo, magtuloy-tuloy ka. When it's my first time to join dun sa Holy Trinity, kasi may St. Mary doon, yung Olping natin, tapos sa Holy Trinity, mga born again. So 2007, that was, if I'm not mistaken, 3rd week of April, I joined in the church. I am a new believer. At sabi ng pastor, kasi English yun eh, if you will just continue to trust God, keep coming in the church, you will know your purpose. And God will use you mightily. Sinasabi niya yun sa kongregasyon, pero parang sa akin direct yun. Nag-ubi ako, praise God. Praise me, Lord. Glory to God. Andito ako sa harap niyo. After almost 20 years. Palakpakan natin ito. Kasi, lahat yan may process eh. In fact, dapat talaga palalim ka ng palalim. Hindi pababaw ng pababaw. Diba? Sabihin mo sa katabi mo, palalim ka ng palalim. Dapat, alam mo, kung ikay naglalangoy lang sa swimming pool, pumunta ka sa Jumeirah. Doon mas malalim yun. Sumisig ka. Sisirin mo ang salita ng Diyos. Okay, let's go sa next verse po. Ang sabi niya dyan, go. Hebrews chapter 12, verse 1. Let us run with perseverance the race marked out for us. Okay. We need to finish strong. And finish strong requires endurance. Not just a good start. So kailangan pala, ay kailangan meron ditong pagtitiis. Okay? Kasi kung walang pagtitiis, mahirap po. Kaya meron yung naririnig natin na magtiis ka. Sino nakarinig yung gano'n? Magtiis ka, yung nanay mo. Magtiis ka. Kasi nga, kailangan talaga lumaban tayo sa buhay na to. Huwag kang lalampalampa. Kasi imagine, kung lalampalampa ka, wala. Ang mga athletes,
to them, grabe ang pagtitiis nila. For them na naging nanalo, the Bible says that in a race, isa lang mananalo. Pero bago naging champion yan, bago nanalo yan, maraming pagtitiis yan. Pagtitiis, disiplina sa pagkain, disiplina sa tulog. O, lahat mo yan, disiplina, may pagtitiis. Kahit gusto kumain ng lechon kawali, wala talaga. Kasi nga, alam niyo po, importante yan. Ngayon kita, isa pang verse. Basahin mo lang. Second Timothy chapter 4, verse 7. But the one who stands firm to the end will be saved. Ang mali po yung verse. Yan po, I need to correct this ha. Matthew 24, verse 13 yan. Huwag niyo pong i-post yan ha. Baka i-mind nyo pa yan. Matthew 24, verse 13. Sorry, baka nakaligtaan lang. Pero, palagpakan natin mga gumagawa ng slide, okay? But the one who stands firm to the end will be saved. So sabi ko nga, it's not about how you start. It's about how you endure until the end. Diba? Kailangan yan eh. Kasi kung hindi ka maging matatag, wala. Alam nyo, sino po dito yung mga nasa probinsya o lumaki sa probinsya? Ay, private school karamihan. Okay. Alam niyo po, dun sa Ilocos, my mom is from, dun sa Miguel, my dad is from Ilocos. So, half Ilocano ako, half British. So, tignan niyo tignan niyo may farm sa Ilocos. Meron yung tinatawag na pasagat. Yun yung hinihina ng kalabaw. Tapos, after yung karton na yun, sasakay sila mga tatlo. Minsan, hindi lang yun ang sakay, pag anihan na may mga bigas. Pero nakita ko yung kalabaw na yun, grabe ang tatak. Yung stand-firm talaga. Talagang hihigahin mo niya. Hindi yung bibigay. Kaya mamatindi ang kalabaw eh. So ngayon, napansin ko nung nagsafari kami nung araw dito, ang camel, pag hindi niya na kaya, tatayo na lang yan. Hindi na yung gagalaw. Kikimpot pa. So, sabihin mo sa katabi mo, maging kalabaw ka. Kasi ang dami mga Kristiyano, camel eh. Pag hindi na kaya yung problema, ayoko na. Lord, kunin mo na ako. Tinutularan yung prayer ni Elijah. Lord, ayaw ko na talaga magsimba, ayaw ko na mag-devotion, kunin mo na ako. Anong dahilan? Kasi tatlo na tagihawat ko. Ha? Ang babang mo, girl. It's because you have emotional pain or your faith is grounded. Your faith is grounded in the Word of God. Dalawa lang yan. Kaya kung hindi mo kaya ang mga challenges, simple lang yan. You have emotional faith. Hindi grounded sa Word of God yung faith mo. Kaya you cannot stand firm, hindi ka pwedeng magtiis, hindi ka pwedeng lumaban. Kapatid, disgrasya yan. Ang totoo niyan, yung 40 years na bubuhay ka pa, or 50 years, mahaba-haba pa yan. Mahaba-haba pa yan, marami-rami pang biryani yan. At marami-raming problema pa din yan. So kailangan, you need to receive. Amen? Palakpakan po natin Panginoon. So again, nasa end times na po tayo. No? Sabi ko nga, we live on the last days, we will experience difficulties in life. Alam niyo po ba na ang pangin, ang taghirap ng Old Testament, wala talagang makain. No? Walang trabaho, mamamatay ka sa buto. The truth is, we still not, hindi pa natin na-experience ang taghirap sa panahon natin. Maaaring na walang mga trabaho, nabawasan ka, still kumakain ka 4 times a day. Lagi ka pa rin busog. So, ang totoo niyan, sana, hindi sa henerasyon natin,
But what if after 20 years, may experience natin talaga ang totoong family? Handa ka ba? Eh kung sa mga konting problema lang, bumibigay ka, umiiyak ka. Problema po yan. So now, may papakita ko illustration. Lagyan mo ano lang. Isa yung illustration na yun. Walang illustration. Yung ilaw, na, hindi mo nilagay na. Okay. Ayan mo na, ibalik mo na lang muna doon. Okay. Okay. Ibalik mo kayo doon sa kabila. Hindi mo na ilagay yung illustration. Okay, ito yun. Sino po dito yung nakakita ng sticks na, yung mga inyong stick na pag i-crack mo mag-iilaw? Okay? Ngayon, same sa atin, ano? The cracks, the pressure of uncertainties, financial pressure, family pressure, work pressure, relationship pressure, etc. The truth is, it was meant to make you glow. Kaya nga yung stick ngayon, pag nag-crack yun, nag-glow siya. Yan. Hallelujah. Praise God. Yan kasi, pag nag-crack yan, makikita mo nag-iilaw yan eh. So, hindi po yan napupunti kahit anong challenges sa buhay, dapat hindi napupunti ang isang tao. Okay? Kasi, ang totoo niyan, bakit hindi ka dapat mapupundi? Kasi may binigay si Lord sa mga anak niya na dapat i-check natin ngayong araw kung meron ka pa ikaw. Next slide. Galatians 5:22-23. Tanggalin mo na yan na. Thank you. Basahin mo. Galatians chapter 5 verses 22 to 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. Let me explain. Una, bago ka magkaroon, this is gift, it's not a gift, it's the fruit of the Holy Spirit. Ngayon, bago ka magkaroon nito, una, kailangan meron kang relasyon sa Panginoong Hesus. Tama? Now, the Bible says in John 1:12, as many as received Him, that is Jesus, He gave the right to become children of God. So now, nung tinanggap mo ang Panginoong Hesus, and then, through accepting the Lord Jesus Christ, you have the Holy Spirit na. Okay? And then, ito, mga kapatid, the moment na anak ka ng Diyos, dapat meron ka na nito. Ito, proseso to. But the moment na na-born again ang Spirit. 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone who is in Christ, he is a new creation, the old is gone, in the new has come. Wala na yung old life na yun. New life na. Ngayon, ang na-born again doon, yung Spirit mo. Okay? So now, ito, meron ka na nito ngayon. Ngayon, kung meron ka nito, anumang sitwasyon, anumang challenges sa mundo, may pabaho ng Panginoon na ito na proseso sa'yo. Kaya, meron ka nito, advantage mo, kaya mong humarap sa mga problema, challenges sa buhay. Nung unbeliever ka pa, wala kang relasyon sa Panginoon, wala ka nito. Walang love, joy, peace, patience, kindness. Kaya nangyari sa Pilipinas, nakita nyo, sa Pilipinas. Susuntukan, nagbabarilan, walang patience, walang cellphone, walang love. Pero pag love mo naging ka, meron pa nito. So ngayon, i-check natin isa-isa muna to. Ano? Now, is it interesting? Ang konteksto kasi nito, sinasabi ni Paul, kasi, ang nangyari, naging legalistic na. Naging legalistic na yung one. In contradict to dalawang buhay kasi. Yung sa Galatians 5:19-20, ang sinasabi niya doon sa Galatians 5:19-20, hindi ko nilagay dyan na, sorry, ay sexual immorality, impurity, idolatry, hatred, jealousy, anger, selfishness, ambition, envy, etc. So ngayon, ang background nito ay sinasabi niya sa mga Galatians na bakit nagiging legalism na kayo? Okay? And then, sinasabi niya ang salvation ay by grace through faith. Through faith in Jesus. Not by works. Kasi nga naman kung ang salvation by works, anong silbi ng resurrection? Diba ngayon, tignan nyo dati, ilagay nyo yung Galatians 5:17 na,
Tignan nito For the desire of the flesh are against the spirit, and the desires of the spirit are against the flesh. For these are opposed to each other to keep you from doing the things you want to do. Ito yun. Isn't interesting? Spirit at flesh, laging nag-aaway and stay in one body. Ito na. So ngayon, para lalo yung maunawaan, may isang mama, pag pinag-aaway niya yung black at aso, black na aso at aso na puti, so pinagpupustahan niya, alam niya kung sino mananalo. Alam niya kung itong araw na to, yung black ang mananalo kasi yun ang pakakainin niya. Yung white na aso, hindi niya pakakainin ng ilang araw. So the next day, alam din niya kung yung white na aso ang mananalo at yung black ang matatalo kasi yung white ang pakakainin niya, yung black ang hindi pakakainin. So ngayon, kung ano yung pinipid mo, yung flesh mo o yung spirit mo, yun ang naninibabaw sa iyo. So ngayon, kung naging kakristyano ka at ang pinipid mo, yung flesh mo, ay hindi talaga mag-a-activate yung nine fruits of the Spirit. Na ito. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, etc. So dapat ang pinipid mo, yung spirit mo. So paano mo i-meet ng spirit? Magsimba ka, mag-devotion ka, mag-pray ka, mag-quiet time ka. Ganun lang kasimple yan eh. So now, kung hindi ka pala simba, hindi ka nag-devotion, hindi ka nag-pray, ang pinipid mo yung flesh mo. So mas gusto mo yung mall kaysa sa simbahan. Mas gusto mo yung club kaysa sa simbahan. So what will happen? Pagdating ng problema, hindi mo makakayanan. So isa-isayin natin. Kasi, sino nagsasabi na meron siya rito? Parang hindi kayo confident. Parang walang confident. Okay, tingnan nyo. Number 1. Joy. Tingnan mo yung kamukha, yung kamukha mo. Tingnan mo ngayon, mukha niya kung may joy. Okay. Nagalakan. Basahin natin yung verse. Go, anak. Psalms chapter 16, verse 11. You make known to me the path of life. In your presence there is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. Ito yung prayer ni Haring David tungkol sa kanyang mga pagtitiwala niya sa Panginoong Hesus. Ipinapakita niya yung tamang direksyon, kagalakan, kasiyahan, at matagpuan lamang ang kanyang presensya. Kasi, pag hindi mo na-experience yung joy, pero sabi mong born again ka, you need to recheck your salvation. Kasi ganito yun eh. Masarap, pag born again ka, ito yun. Have you experienced dati, pag may problema ka talagang parang ngayon, nung born again ka, kahit anong problema, may joy ka din. Diba? So, sabi mo sa katabi mo, may joy ka pa. Kasi, imagine, masaya ka sa mall, sa shopping, sa barbecue, sa long drive, ay mahirap yun. Happy lang kung may happiness. Parang worldly. Dapat, saan ka nahuhugot ng joy? Listen, if you're always in the presence of God, iba. Kasi, tignan mo Sis Mary, hindi kita tatawagin. Naghihintay kayo ng tatawagin. Walang laman to. Pag gutom ka, ano kailangan mo? O siyempre, kanin daw. Kanin, narinig mo yun. Pinoy talaga. Sis, basahin mo yung Matthew 4 verse 4. Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth. Dapat hindi kanin bread daw. Pag gutom ka, sis Dali, ano gusto mo? Ay, pag gutom. Pag uhaw ka. O siyempre, water, akala ko bear. Here we go. Pag kailangan mo ng joy, si Lord ang hahanapin. Because only you can find true joy in the presence of God. Hindi mo makukuha ang joy sa pera.
Kaya, ang pera, okay naman, pero ang totoo niyan, makukuha, you will just experience true joy in the presence of God. Kaya nga minsan, pag napunongin ka na, umiyak ka, ang sarap ng pera yan. Ang yung joy. So kailangan, alam natin. So ngayon, ito ang tanong, kumusta ang joy mo? Kasi baka nagsisilbi ka, nagmi-ministry ka, dito ka matagal ka, pero wala talaga, post complete. That's a big problem. Parang burden sa'yo ang pagsimba. Parang walang excitement. So how can you stay strong kung wala na yung joy? Parang naaabituhan ka sa mga problema sa paligid natin. Dapat hindi. Dapat dahil you have the root of the Spirit, anong sitwasyon ka sa paligid, masaya. Amen? Pangalawa, sabihin mo sa katabi mo, kumusta ang peace of mind mo? Eh? Kaya pa ba? Now, kailangan kasi maunawaan natin ito eh. Alam niyo sa totoo lang, maraming tao ngayon walang peace of mind. Minsan, pupunta sa work, hindi pa lang nakakarating doon sa office, wala na yun. Kasi ang dami naman talagang problema. Ha? Pero, sabi niya sa verse, basahin muna natin. Go. Psalms chapter 29, verse 11. The Lord gives strength to His people. The Lord blesses His people with peace. Amen. Pinapaalala ni Haring David, ang parehong kapangyarihan ng Diyos ay nagbibigay ng lakas sa kanyang mga tao, kapayapaan na nagtitiwala sa Kanya. So ngayon, advantage ng isang Kristiyano, advantage ng isang may relasyon sa Panginoon because he has this network of the Spirit. Ngayong gabi, matagal na hindi ko na i-miss, so I think it's like 4 years, 5 years. Kumustahin natin? Iba ay talagang nag-a-activate at napoproseso or habang tumatagal ang bunagin, parang wala nang peace of mind, walang joy. Kaya, ang problema, pag gano'n ang buhay mo, kasi hindi mo napipig yung spirit mo, ang pinipig mo kasi yung flesh mo. Mas masarap matulog sa masin. Alam mo, pag dumating yung time na hindi ka nagbasa ng 3 days ng Bible, sa matatagal po ay yung mga bago, please, ipalin mo lang. Magpatuloy lang kayo. 3 days, hindi ka nagbasa, tapos nakukonvict ka, congratulations. Pero 3 days na, for this 1 week, kinuha mo pa talagang 1 month dahil may problema ka. So, wala na. Finish na. Okay? So, diinan ko alam mo, importante ang relasyon sa panahon ngayon. Relasyon sa Panginoon. Kasi, lagi ko sinasabi pag nagpipiyali ako, importante ang peace of mind. Diba? Kasi wala ang peace of mind, ibigay ko. But God has given us peace. So, ikaw lang. Kasi hindi na binabawi. Diba? Proof yan eh. Ina-activate mo ba? Okay, pangatlo anak. Patience. Okay. Basahin mo anak. Hebrews chapter 10, verse 36. You need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what He has promised. Okay. For yun na mangyari yung goal, ay for yun na mangyari yung promise ng Diyos sa'yo. Pakinggan to Alam mo, importante ko na. So ngayon, kumusta ang patience mo? The other day, alam mo, mayroong mga, minsan, iiwan ko eh. May mga tao na, alam mo yung papasok sa bahay, doon pa talaga nag-part ko yung papasok na lang. So, siyempre, gumagawa ko ng message about patience, 1 minute, 2 minutes, o 5 minutes na ikaw. Kusina ako, o patience, sabi ni Lord. May dumating, kasama ko rin na papasok sa building. Grabe, wala pang singers. Ay, please, lahat may dumating. Yun pala, yung may-ari doon, pumunta
punta doon sa kwan, bumili lang one ng ano yun, ng chai. Tapos maraming katatag yung chai. Ang ganda. Sabi ko, kumusta ang patience mo sa weight? Kumusta ang patience mo sa boss mo na sinisigawan kami nung ura ka mag-resign ka na? No. Basta-basta mag-resign mo yun. May pinapakain ka. Minsan, sa panahon ngayon, talagang matipis yung patience mo sa panahon ngayon. Mabawasan sa ako mo. Kahit naman kaya ka ng pamit. Pero, grabe sa dati. Alam mo lang kung ganyan ko. Noong COVID, nakatira ako sa production city. So, siyempre, sino dito yung paggutom walang patience? Kapigin mo yung katabi mo, asawa mo, di ba? Kilala mo pag, alam mo yun, talagang gutom, nagigigil na, talagang katapusan na ng mundo kasi gutom eh. So yung patience niya nasusubok. Subukan mo. Saan mo sa rin? Wala kakain. Andito tayo alas 3, di ba? Leaders? Hanggang alas 3. Walang kakain. Tignan mo akong, praise God, hallelujah. No. I-check mo ang patience mo, magpagutom ka. Hindi, kidding aside. So, hinihintay ko yung pizza. Isang oras na wala ako. Dumating ngayon si my friend. Sa kanya pala yun. Ang sabi ng Diyos sa akin, nakulbig ako. In my spirit ganito, ano kaya kung ikaw yung nag-deliver at siya ang nag-deliver? Pinuksan ko yung pinto. Buti ako. Napahabol. Nabigyan ko tuloy ng 100. Kasi, may conviction. Pero sometimes, tayo, I can give you a lot of story na yung patience ko na subo. Dati talaga may. Lalo nung working ako. Sakit na yan. Bato ng divorce. Kaya nga sabi ng Bible, kung ano tinanim, yun ang anihin. Kaya, cross one na rin ng mga boat in ang horse dito. Kasi dati nung walang patience ako, talagang hindi nagano'n. Kasi pag ako nagalit, ganun ako word. I didn't realize, no? Because before, I don't have the Lord, I don't have relationship, I don't have the Spirit of God, I don't have this. Now, Kristiyano tayo, dapat may patience tayo, lalo sa panahon. Kasi ilaw at asin. Para sa benefit ko ng mga bato, umuwi kami ni Coach John. Yung bagahe ko dahil kinuha ng mga taga-Pangasinan. After 3-4 hours, na-contact namin ang gabi niyang demand. To cut the long story short, after 2 days, nagkita kami, bumalik ako sa airport. Kinuha yung bagahe ko. Siya po talaga nag-demand. Sabi ko, okay lang. Pero grabe, ang daming tinuro sa akin. Pero nung araw siguro, nakumapit ka talaga sa akin. Pero, tayo ngayon, kailangan ng patience. Nasusubok ang patience ng mga Kristiyano sa panahon na may mga problema. Kaya nga, tignan mo sino dito yung walang patience pag-decide ng biglaan? Ay dapat you should not be in a rush talaga. Amen? Oo, those who are in a rush should be deciding to make bad decisions. Oh. Those who are in a hurry can be deciding to make bad decisions. Sabihin mo sa tabi mo, nagmamadali. Kasi ang nagmamadali, nadadali. Ang hindi makapagintay, naghihintay. Ang hindi makatiis, nabubuntis. Sabihin mo sa katabi mo, relax ka lang. Kumusta ang patience mo, Day? Kumusta ang patience mo sa asawa mo, Day? Bro,
Kaya ba? Kaya? Daya mo kami dito. So ngayon, ito yun. Be sure talaga, nag-check natin kung tatlo na to. O tatlo pa lang yun ha. O, bilisan natin. Imin na imin para matapos. Kindness! Kagandaan loob. O, basahin mo sa verse na. Ephesians chapter 4 verse 32. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgave you. Okay? So, Apostle Paul, reminding us na kailangan yung pananampalataya natin ay talagang naipapamuhay, nakakapagpatawad. Di ba? Minsan, ang hirap, isang church, hindi lang papansin na. Parating na yung lumihis na. At doon yung hindi na ko lalaman. Not good, my friend. Doon sa kabilang church yun. Amen? Kasi, sa mundong ginagalaw natin talaga, lahat may weakness. Yung katabi mo may weakness yan. Yung katabi mo may weakness. Sa totoo lang, itagalog ko, lahat ng mga katabi nyo may kulang-kulang. May strong points, may weak points. Dapat, kasi kung wala kang weak points, or strong points, aba, nasa langit ka na. Diba? Ngayon, dahil ano talaga, kailangan tayo po ay, ano sabi niya? I-atras mo na. Ba't ayaw ng atras ko? Ayaw ng reverse. Kabutihan. Asa na yun? Tama ba yun? Nasa kindness na. Kindness ba yun? Kagandahan loob. Okay? Dapat po, let us be kind. Kasi, alam mo, kailangan tayo ng mga hindi pa nakakilala sa Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, be kind gani. Pag alam mo walang pakinggan to ha. Pag alam mo walang work, kanina may ginausa, basta wala akong work pa. So, sige, usap tayo mamaya. So, papasok ako. Sabi ng, bigyan mo na, hindi na mamaya, baka wala ako eh. Bumalik ako. O mamaya ka na. So, tignan mo ah, napaka-importante no. Listen, pakinggan mo ikaw bilang isang Kristyano. Anong gusto mo? Ikaw na-abutan o ikaw nag-aabot kasi ikaw pinagpala, ikaw ang may trabaho. Minsan nakaka-encounter tayo, no? Ano na ang trabaho pag-pray kita? Faith without action is dead! Marami mga Kristyano, ang pag-pray kita, patay. So, sa panahon ngayon, marami na wala ng work. Kung kakilala nyo, by the way, corporate giving naman ito. Sa mga walang trabaho, please, maaaring bago ka, matagal ka, approach your life group leader. Kung wala kang life group leader, yung nag-invite sa'yo, pero kung ibibigay ang church na grocery sa'yo, okay? Tayo po'y magpapamilya, magkakapatid, huwag po kayong mahiya. Okay? And then, ano talaga? Ang buhay Kristiyano. Kailangan may kaspitain. Amen? Kasi, listen, the world is watching us. Kung talagang yung fruit ng Spirit na yan ay talagang nangyayari. Kasi tignan nyo, ang ilaw na maliit sa darkness, yung ilaw pa rin nakikita. Tama? Yung asin na may alat, talagang iba yun. Pero pag ang asin wala ng alat, wala na yan. So ikaw ba ay asin na may alat? Ikaw ba ay ilaw na nakikita? Dahil kung wala, problema ko yun. Okay. Patapos na tayo. Goodness. Basahin mo na. Oh, sorry po. Go. Psalms chapter 23 verse Psalms 119:68. You are good, and what you do is good. Teach me your decrees. Meaning God's nature is pure and everything He does is also good. Okay? So, bilang mga anak ng Diyos, we should always do good. Okay, next parapat, kasi wala na tayong oras. Faithfulness, katapatan. Sabi niya sa verse, what's my favorite verse? Go. 2 Timothy chapter 2 verse 13. If we are faithless, he remains faithful, for he cannot deny himself.
Can you just read that once again? Thank you, bro. If we are faithless, He remains faithful, for He cannot deny Himself. Sino dito yung bata ang favorite color niya blue or green? Pero ngayon, may edad ka na, kulay black. Kasi ito mabata. Here's my point. Minsan ang tao nagbabago. Dati ang favorite mo, Jollibee. Ngayon tumanda ka na, McDonald's. Dati ang favorite mo, maaaring kape. Ngayon China. Hindi pala. At tingnan nyo, nababago. Yung alam niyo po ba, si Lord, kahit lagi kang nagbabago sa Kanya, sis, He won't change. He won't change. Ngayon, nasubukan nyo, relatives nyo, kaibigan nyo, nagbago sa iyo. Have you tried? Have you experienced? Of course. Di ba masakit? Or nasubukan mo na nagbago ka sa kanya. Ito yun. Hindi nyo ba naisip, many times nasasaktan natin si Lord sa commitment natin sa Kanya. Nasaka lang tayo pupunta sa Kanya, may problema. Dinidate lang natin siya, hindi natin siya pinakasalan. Sa ngayon, dapat pakasalan mo na siya. Dahil walang iba na pwede kang mag-iwala na maging faithful ka, kundi si Lord lang. Siya nagpapago. Sino siya, Pastor? Mahal na kayo kung sino siya. Amen? Kasi minsan hindi na unawasin. Kaya kung bago ka, maybe you're backsliding. I don't know. I don't know your story. But please, continue. Huwag ka na magbago. Lalo kung mahilig ang Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Okay. Ito na. And then mag-pray tayo. Self-control. Sabihin mo sa katabi mo, basta self-control. Kamusta? Ang self-control. Okay, medyo niinan na natin ito. Basahin mo yung versikulo, bro. Go, bro. 2 Timothy chapter 1, verse 7. For God has not given us a spirit of fear, but of power, and of love, and of a sound mind. Self-control. Okay. Una, dun sa spirit of fear. Sino dito yung isa ka Kristiyano, lagi kang takot? Di ba yung Diyos ka naman? Takot? Alam mo, lalabas ka dito, ano man kinakatakutan mo, yung iba dito hindi pa natatanggal, iniisip baka matanggal na ako next month. Yung iba dito hindi pa nagsasara yung company, baka magsasara na yung company, utang na loob. Change your mindset. Diba? Renew your mind. And, ito, sabi niya, self-control. Isa pa ang verse na. Isa pang verse. Go! Proverbs chapter 25, verse 28. A man without self-control is like a city broken into the left without walls. Yan. In short, ang man na walang self-control, ang tao na walang self-control, una, he is in danger. Pangalawa, walang proteksyon. At itong matindi, dahil walang self-control, madidisgrasya sa lahat ng gagawin niya. Have you noticed? Sa Pilipinas, di ba? Paparilan, susundukan, may pinano ng helmet, tapos yung pinano ng helmet, pastor pa. O yan, di ba? So, wala kang self-control, wala. So, i-check nyo ngayon, i-check nyo. Okay? And then, ito, second to the last. Gentleness. Yan. Basahin mo na. Go. Matthew chapter 11, verse 29. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. We need to understand na ang Diyos natin talaga ay gentle. Isingit ko lang itong verse na to. Marami pa kayo nagdadaanan. May mga burden mga kayo. Give your burden. Ito comfort na ngayong gabi. Okay? Sabi niya sa isang verse, isa pang verse, sabi niya, ako na lang bro, He makes me lie down in a green pastures. He leads me beside quiet waters. He restores my soul.
Sino dito yung gusto ma-restore ang soul niya? Kasi, alam nyo, masarap minsan pupunta ka doon sa farm, sa gitna ng park, tapos may bahay doon. Masarap, matulog, may buwan ng ibon, ano yun? Tapos yung hangin, pagkain, ang sarap, di ba? Pero alam mo dito, walang-wala yung talagang makumbol ka ng Panginoon. Kasi, tignan nyo maraming kailangan ma-restore ang soul ngayon. Dahil marami ka talaga naman pinagdaanan for the past months. Ngayon, nagtataka kayo, bakit wala yung love? Hinuli ko po yung love. Kasi, ang totoo niyan, without love, wala ang mga to, hindi mo magagawa. I'm not talking sa pag-ibig mo, ha? Sabihin mo sa katabi mo, kumusta ang pag-ibig mo kayo? Alam nyo, yan ang pinaka-core ng lahat ng inaral natin ngayon. Kaya nga, actually, yan ang number 1 sa Galatians 5:22-23, love. Alam niyo kung bakit? Hindi mo magagawa yun kung wala yung love. Yan ang pinaka-standard. Kaya nga, sa John 3:16, sabi niya, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. So, ganon ang pag-ibig ng Diyos. Dahil para maunawaan natin ng mas malalim ang pag-ibig ng Diyos, can you please play the video lang? Go. Michael? I'm here tonight to tell you about a father who loved his son, and a son who loved his dad. As they walked through the woods, the boy was saying to his father, "Dad, what will I do when I grow up? What will I get to do? I get a cool job like yours? How will I work?" He said, "I don't know, but I want to change the world. I want to do something great. I want to do something wonderful. I want to help people. I want to do something good." And as he walked with his dad would say, "Son, you will be great. You will be awesome. You will change the world. Your life is going to be incredible." There's a train coming. There's always a train. The train is called life. We're all on the train of life. That's right. When he get to the edge of the train track, he can see where his father worked. You see the bridge? That's what his dad did. And one day the train was coming by. What you have to understand is that boy loved going to work with his dad. He would stay right by the river's edge, and he would do what he loved to do the most. He loved to fish. There was a boat coming in the harbor. Timing is very essential. There's a light that the train conductor needs to see. If that light is green, he can go. If it's red, he must stop. You see, God has given us road signs in our life that we must read. Lines that tell us to go, lines that tell us to stop. The boat needed to come through, so he called. The man said, "Okay, I got time. It's a long time before the train should come." So he pulls the lever, as you just saw, and that big, huge bridge is just starting to go up. As it rises higher and higher, he has to watch and make sure everything's set, everything's good, everything's fine. As he looks out the window, he can see everything, but the dad, being a good dad, keeps one eye on his work, but the other eye on his baby. One eye on the world, but the other eye on his children. You think God doesn't know where you are? He keeps one eye on his world and one eye on his child. No matter what you've done and where you've been, it's one eye on the world, but the other eye's on you. He's watched you and he's kept you. See the red light? He didn't see it. So many times we don't see the red light. See, we just say the train was early. The boy can hear and see the steam. And he looks and says, "Daddy, the train. Daddy, the train's early." But the dad was looking at the gears, making sure he had enough oil. The boy knew one thing. Now listen, the boy knew that his dad one time showed him where the trigger was. It was a red lever. If he pulls it, the train bridge would collapse down fast and the train would be able to come across. All the boy knew was there were people on that train. There were people that needed to be saved. They did not know that the bridge was up. They did not know what was coming. They're just living their life like you and me, just going down the road, just being our own thing, doing our own thing. And the dad all of a sudden hears the train coming. He looks and then he says, "Oh, my son." He looks out and his boy's gone. He's like, "Oh my God, where's my son?" And he looks back just in time to see his son trying to save the day. All he had to do was pull that lever.
He reaches in to pull it, and the boy pulls too far, and he falls in the hole. Now it's on the Father. And God the Father, did you hear me? God the Father has to make a choice. It's his now. Do I save my son, or do I save the world? But they don't even know. The greatest decision of his life. Pull the lever, save the world. Leave it up, save your son. God so loved the world that he gave his only son. He's trying to figure out what they're going to do next. And there was a girl in the back. We provided her. He died for her. But in one moment, in one moment, as the Bible says, everybody gets a chance. In one moment, to see the look of the Father, when he knows when you realize what he did for you, when you realize the sacrifice, when you realize he let his son die so that you could live, when you realize what he did, no matter what you're doing, no matter where you're at in this life, no matter what you're a part of, you gotta stop. Even if it's for 1 second and think, my God, he did it for me. Oh, so did it. That's why he was so quiet. Every sin that's ever been committed in this life is rolling through your mind. You cannot change your past, but you can't change your future. You see, it's always a different day. One day someone lives, the next day they die, the next day you wake up and you're still living. You're like, why am I going to live? Why does this have to be my turn? What can I? When Jesus Christ breathed his last breath and he died, he did it in a way that you can never ever say, you don't know me, you don't understand me, God don't understand my pain, God don't understand my sorrow. You see, that's the very train that boy was on. Do you see who's had it in it? In every face of every person, Jesus is in their life. Why? Because when you're the greatest sacrifice, you always end up in everyone's life, no matter where they are, who they are. He did it so that you can say he was there all the time. Train keeps coming. Train keeps moving. People keep living and people keep dying. God the Father just watches it. One eye on the world, the other eye on you. You walk by, so early with me. Old things are passed away, behold, all things become new. He did it so that we can live. No matter what the sin, no matter what the pain, no matter what the sorrow, the sacrifice was perfect. And it was real. And God the Father watches it all. And all he can say is Amen. As we pray, as we bow down our head, hindi nakaupo ka. Close your eyes. Then, isipin mo mag-isa ka dito. So, kumusta? Dahil naunawaan mo ang pag-ibig ng Diyos. Yun ang pag-ibig ng Diyos, kailangan talaga may sacrifice. And isa na, nakakalimutan po natin. That's why, yung joy, yung peace, yung patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Madali natin yung maunawaan. Pag naunawaan mo ang pag-ibig ng Diyos. Minsan kasi, magkaroon na tayo ng spirit of familiarity. Tumagal natin sa pagiging Kristyano. Minsan, kailangan lang papaalala ko na ang Diyos hindi nagkulang. Many times tayo po yung nasa train wheel. Naging worldly ang buhay. Nakalimot. Someone who sacrificed His Son for us to be saved. So habang inaawit yung di ka nagkulang, huwag kahit slow lang para kamusap ang Diyos sa bawat isa. Kausapin mo ang Panginoon. Sabi mo, Lord, kumusta ako? Kumusta yung patience ko?
kumusta yung relasyon ko sa'yo? Kumusta yun? See the tears? Because the Lord is touching every single person. I pray that the Holy Spirit will move. Continue to talk to Him. Sabihin mo, Lord, salamat. Pinaalala mo ko gaano ka kabuti sa akin. And then you will ask, Lord, sorry ako yung patience ko nawawala na. Lord, sorry ako yung self-control ko nawawala na. Lord, sorry akong yung kindness ko, it's the opposite way na. Lord, sorry ako. Kabaliktaran na. See? He can't touch your heart. Tonight, the Holy Spirit moving space. Kausapin mo ang Diyos. Sabihin mo, Lord, thank you for giving your Son, Jesus Christ. Salamat, Panginoon. Thank you, Holy Spirit. Salamat, Panginoon. Yes. If you're not right, right. Why not? Because ang Diyos natin ay going. See? The Lord is touching every single person in this room. Focus to the altar and finisher of our faith. Kausapin mo ang Diyos. Pasalamat ka. See the tears? The genuine tears? Yes. Speak. Speak to God. Sabihin mo, Lord, salamat. Binigay mo ang iyong bugtong na anak. Lord, thank you. Wow. Hindi na kulang ang Diyos, kapatid. So I pray na kung yung patience mo, yung self-control mo, yung kindness mo, yung joy na wawala, hayaan mo magpapuspos ka sa Panginoon. Hayaan mo ma-renew. Sabihin mo, Lord, thank you. Isipin mo ang ginawa ng Panginoon sa cross ng Calvary. That even the last drop of His blood, He gave it to you, in me, to have eternal life. That's why you have to say, thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord, for touching us. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Don't be distracted. Mangusap ka sa Panginoon. Ikaw ba ay natatakot? Ikaw ba ay nakuha? I pray that any spirit of fear in this room, be out in Jesus' name. Let the love, peace, joy of the Holy Ghost be in this room. Hayaan ko yung happiness sila. Lord, patuloy na yakapin mo ang iyong mga anak. Huwag mong hayaan, kapatid, na lalabas dito na hindi mo naranasan ang presensya ng Panginoon. Because God is alive. And He is the same yesterday, today, forever. Huwag mong hayaan na hindi ka yakapin ng Panginoon. Ito yung moment na magpasalamat ka. Dahil alam niyo kung bakit? Isa ka na tinawag ng Panginoon sa milyon-milyon na tao. Ikaw ang nakakaranas ng presensya ng Diyos. And in His presence, there is fullness of joy. Maaaring
magsiksik ang kaaway sa isipan ng magkapatid. This is your divine appointment tonight. It's not an accident that you are here. Maybe you are new. Maybe someone invited you. But the truth is, alam ng Diyos ang sitwasyon ng family mo. Alam ng Diyos ang sitwasyon mo. Some people here cannot sleep. You have anxiety, you have depression. You are stressed. You want to give up. But see, you need to be strong in the Lord, my friend. Because ang pag-ibig ng Diyos ay dumadaloy sa puso mo. Pag wala ng pag-ibig ng Diyos na dumadaloy sa puso mo, you need to check your relationship with God. Because you know what? Hindi mo pwedeng isugal ang eternity mo, kapatid. Life is short. And don't make it short. This life, in a little while, mawawala tayo sa mundo na ito. As the Holy Spirit comfort you tonight, salamat sa buhay niyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. If you came for the first time, you don't live in this room without accepting the Lord Jesus Christ as your personal Lord and Savior. This is the day of salvation for you. So if you're here, accept the Lord Jesus Christ as your personal Lord and Savior. Dahil siya ang nagbigay ng buhay niya. Siya ang nagligtas sa atin, namatay sa krus ng Kalbaryo. Giving the last drop of His blood, He gave it to you. Tanggapin mo ang Panginoon Jesus. As the new believer will accept the Lord Jesus Christ, to those old believers, continue to talk to God. Continue to pray. So if you are new, the Bible says in Romans 10 verse 9 that if we confess with your mouth and believe in your heart that Jesus rose from the dead, you will be saved. So it's a matter of confession. You just confess. So just follow this prayer after me. Heavenly Father, I come before you in the name of Jesus. Father, thank you for sending your Son, Jesus Christ, for me to have eternal life. Dear Jesus, I heard about you tonight, and I believe that you died for me 2,000 years ago. Thank you for forgiving my sins. Thank you for dying on the cross. Thank you for shedding the blood, your blood. In this moment, I accept you as my personal Lord and Savior. Make me the person you want me to be. Lord Jesus, don't forget my name in the book of life. Help me to go deeper in your word and use me in your vineyards. Holy Spirit, come into my heart. Use me in Jesus' name. Amen. Lord, salamat sa iyong mensahe ngayong gabi. I know that you're going to continue to speak to your people. But Lord, thank you for your reminder. Salamat na ni-remind mo kami na kung kami man ay nawawala na yung patience namin, yung kindness, yung joy, yung self-control, Lord, help us na ma-renew kami ulit. At makita talaga na na-activate sa amin bilang tunay na ilaw at asin. Para sa ngayon, maramdaman ang pag-ibig ng Diyos through sa amin. Sa mga nabibigatan, sa mga hindi makabuos, sa laging mga takot, sa laging hindi nakakatulog, sa may mga anxiety, sa laging depressed. Kapatid,
niyayakap ka ng Diyos. And the Lord is saying, I am with you, my son, my daughter. The Bible says that I am always with you. And He will never leave you nor forsake you. He will never let you down. So kapatid, patuloy na maging faithful ka sa Panginoon. Maaring natamaan ka, praise God. Pero it's time na i-renew mo yung commitment mo sa Kanya. So Lord, salamat. Pagpalahin mo ang iyong mga anak. Muli, ikaw lang po ang mapapurihan. And Lord, before we close, as your servant, Lord, I pray sa mga naghahanap ng trabaho. I pray sa mga nawawalan ng pag-asa. I pray sa mga naguguluhan. At sa lalo yung mga bago na pumasok, patuloy na yakapin mo sila. In work, in their needs, Panginoon. So Lord, tonight, we speak breakthrough, miracles, promotion, in Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin, Panginoon. So, the icons is Irish. Again, sa mga first time, salamat sa buhay nyo. Meron lang tayong mga kids, 5 to 7 minutes and then mag-iwalay na tayo. So receive this. May the love of the Father, the Son, and the Holy Spirit be with us, and all the children of God will say amen. So mag-ingat po kayo. And please, balik po kayo sa Saturday sa mga first time at mag-invite po tayo and see you this coming Saturday. God bless! Sige na. Okay, thank you.